Now for 2-5 pero non-resident citizen. Ang pagkakaiba lang niya dun sa resident citizen is dito sa income subject to graduated rates. Ang isasama mo lang lahat ng local. No, kasi pag non-resident citizen, taxable lang siya sa income within the Philippines. So, ang sinama ko lang, employment, income niya sa Philippines, business income sa Philippines, business expenses sa Philippines, tapos interest income on personal loans, Philippines, at saka prices from singing contest below 10,000 sa Philippines, so 5-6. So, ang taxable net income niya is 431,600. Tingnan mo na lang doon sa tax table, yung income tax due. So, that's 28,820. The rest, for passive income at saka income subject to final tax, kagaya din lang siya ng resident citizen. No? Kung ano yung items doon, yun din yung sa kanya. Pati sa capital gains. Now, for non-resident alien engaged in trade and business in the Philippines, ang isasama mo lang sa income subject to graduated rates ay yung within the Philippines din. So, kagaya ng non-resident citizen. So, they will also have the same income tax due and payable na 28,820. For capital gains tax, pareho din at 6%. For passive income, lahat ng items ng subject to final tax ng resident citizen tsaka non-resident citizen, pareho din. May kaibahan lang sa rate doon sa dividend income domestic. Ito, yung dividend income domestic niya, ang kanyang tax rate is 20%. Okay, so yun lang ang pagkakaiba niya. Pero yung items na taxable sa passive income at saka sa capital gains tax, pareho lang nung non-resident citizen.